Hi mga mi, samahan nyo naman kami sa aming panibagong ganap ngayong araw. Pagka-uwi ng papa nila galing sa pamamasada, eto at pina-check up muna namin itong si Baby Ian. Kung naaalala ninyo, nag-post nga ako no, nadapa si Baby Ian tapos nagkabukol nga siya. Para makasigurado kami, pumunta kami dito sa district hospital at okay lang daw as long as within 24 to 48 hours, wala daw mga red flag signs na pinapakita yung bata. Tawa ng Diyos, hindi naman siya nagsuka na tumba o kaya iyak ng iyak, kundi parang wala lang nangyari kundi napaka-hyper pa rin ng bata. Mga bandang alas 11 ng gabi, eto kami mag-asawa kakain pala ng hapunan. Hindi kasi kami nakakaramdam ng gutom nung pinapakain namin yung mga bata. Tutulog na nga din sana ako sa mga oras na yan, pero inaya nga ako nitong asawa kong humigop nga daw kami nitong mainit na sabaw. Mga oras nga din na yan, lahat ng mga bata napatulog na namin. Habang kumakain din kami dyan, nagmamaritesan din kami ng aking asawa. Na the best talaga kamaritesan tong asawa natin. Bukasan, eto at madami-dami din tong kanin na bahaw namin. Naisipan kong gawin na lang itong fried rice at eto na lang talaga yung pinakaumagahan na namin. Ay, hindi na ako mag-iisip pa ng iba pang uulamin at gustong gusto din naman ito ni ate at kuya. Asensya na kayo kung para sa inyo iba tong pamamaraan ko ng pagluluto ng fried rice. Pero yung importante, fried rice pa rin yung kakalabasan. Once in a blue moon lang din kasi talaga ako nagluluto nito kapag medyo naparamilan talaga yung bahaw na kanin namin. Nauna na lang din pala kami kumain ni Kuya Zaiden para masubuan ko na rin siya. Kambal naman pinapakain na ng papa nila. Ate Mega nasa CR naliligo pa, gawa ng aalis din kami sa araw na yan. Kasi kami sa probinsya kung saan nakatira ngayon yung aking kapatid. First birthday kasi ng anak niya at nangako din talaga kaming pupunta nga kami doon. Kaya kahit malayo for the go pa rin kasi na-miss ko din sila. Katapos namin kumain at nakapagayak na rin, eto at nasa lunsod na kami nag-aantay ng bus na masasakyan. 8 bata kaming kasama kasi syempre sa akin palang 4 na, tapos may pamangkin din akong 4 na sumama rin. So dahil almost 1 hour din yung binantay namin bago kami nakasakay ng bus. Ito si Baby Ian, kahit antok na talagang kumakain pa rin talaga ng tinapay. Tinalan din talaga yung bukol niya, hindi na masyadong halata at humupa rin agad. Di nga rin nagtagal, eto si Baby Ian nakatulog na pero ngumuya-nguya pa rin. Alagitnaan nga din ang biyahe namin at bumuhos nga itong napakalakas na ulan. Kaya nagising nga din agad tong kambal namin at ayaw pa nga paawat nitong dalawa, talagang gusto nga nilang pumwesto dyan sa may bintana. Pagkadating din namin, sinalubong agad kami nitong aking kapatid. Sama nga pala namin si mama syempre, pero si papa nagpaiwan kasi hindi niya daw kaya yung malalayong biyahe. Bale, ito nga pala yung kapatid ko at ang anak niya na nagse-celebrate ng first birthday. Parehas din pala sila ng kambal ng first birthday din itong kambal namin. Jungle theme din yung sa kanila. Naku, ilang taon din yung hinintay ng kapatid ko na magkaanak na nga siya, pero eto napakabilis ng panahon, first birthday na ng anak niya. Papasok nga din namin dito sa loob ng bahay, Diyos ko dahil napakalaki ng lechon nila. Tinalan din talaga at may natira pang konting balat ng lechon kasi sobrang namiss ko din talagang kumain yan. Kantahan ko na nga lang din ng happy birthday tong pamangkin ko dahil pasado alas 12 na kami dumating, hindi na talaga kami umabot nung kinantahan na nga siya ng happy birthday. Nga lang parang hindi siya natutuwa sa ginagawa ko dahil siguro hindi niya na ako kilala. At nakapagsandok na nga rin pala sila na makakain namin at hindi na talaga ako nakapagpigil. Kumuha na talaga ako nitong balat ng lechon. Hindi na nga lang siya crispy kaya mahirap na siyang putulin kaya kinain ko na lang talaga lahat ng yan. In fairness ha, balat pa lang ng lechon ako, sobrang lasang-lasa na at talagang napakasarap ng pagkakatimpla. Anyway, dito naman sa labas, nagsisimula na sila sa pag-game. Una ko na rin napakain yung kambal namin, tapos sila ate at kuya naman pinakain na ng papa nila. Ako na lang mag-isa yung kumakain dito sa loob ng bahay. Na kumain lahat ng mga kasama ko, ako na lang talaga yung hindi. Sinadya ko din talaga yun para masolo ko lahat ng ulam at ako na lang din talaga yung kakain, wala akong kaagaw. Hoy, charot! Totoo, una ko nang pinakain yung kambal namin para makakain talaga ako ng maayos. Mabilis naman kasi talaga natin mabusog kapag kumakain tayo tapos may sinusubuan din tayo, diba? Anatan ko nga din sa pagkain tong pasaya nila kasi minsan lang din talaga ako makakain ng ganyan sa bahay. Tapos eto namang lechon nila, nako, talagang napadami din ang kain ko niyan kasi napakasarap talaga ng pagkakatimpla, hindi talaga siyang matabang. Tapos nakakatuwa nga din kasi nagtataka ako bakit pabalik-balik ng pagtingin sa akin si ate. Yun pala, nakafollow nga daw siya sa akin at daw pala familiar yung mukha ko. Talaga naman kinilig din ako ay. Katapos ko nga din palang kumain, eto at lumabas ako at hindi pa pala sila tapos sa pagpapagames nila. Hindi talaga nabasag ng mga bata yung cone, kaya naman sabi nila yung matatanda naman daw, kaya lumapit din ako agad. Siyempre makikisabay tayo kahit dayo lang tayo sa lugar na to para hindi naman tayo tawaging KJ, charot. Ako lang talaga makisabay sa kasiyahan nila kasi syempre mas maganda pa rin talaga na makikihalubilo din tayo. So dahil sa mga oras na yun, wala talaga akong mahint kung ipapalo ko na ba kasi sobrang ingay talaga nila kaya pinalo ko na lang din talaga agad. Pero ayun nga lang, tumabingi yung pagkakapalo ko kaya hindi siya tumama.
Tapos buti na nga rin sila Ate Megan, hindi din sila nahihiya at nakikisabay nga rin sila sa pag-games nila dito. Man, heto, tamang pahinga lang dito sa may duyan kasama tong kambal namin kasi napakainit. Tapos eto namang kambal namin nagmumuryot. 245 pesos mo, pwede ka nang magnegosyo gamit itong Siksik DIY dishwashing liquid. Sobrang trending talaga ng DIY dishwashing liquid na to dahil nga sa napakamurang halaga lang, pwede ka nang magnegosyo. Kaya kung gusto mong makatipid sa pagbili palagi ng dishwashing liquid, abay gumawa ka na lang ng para sa inyo. Pakadali lang nito gawin, hindi ka aabuti ng kalahating oras. Hahanda ka lang ng 14 liters of water at eto na yata ang pinakamadaling gawin na DIY dishwashing liquid ng Siksik. Premix na kasi siya, kaya ibubuhos mo na lang yan sa 14 liters na tubig. So, ito nga pala yung itsura niya kapag ka nailagay mo na sa tubig. Siyempre, para maging dishwashing liquid na yan, kailangan natin yung halu-haluin hanggang sa matunaw na lahat ng yan. No worries, mami, kasi sa loob lang ng 10 minuto, tunaw na agad yung mixture at magiging ganito na yung consistency niya. Pwede mo na yan i-transfer sa mga bottles ninyo at okay lang yan kahit nabula pa siya dahil mawawala din naman yan ng kusa. Imagine mo, mami, 245 pesos lang, ganyan nakadami yung magagawa mong dishwashing liquid, kaya naman sobrang nakakatipid talaga tayo dito. Perfect na perfect din talaga to para sa mga gustong magnegosyo na maliit lang muna yung puhunan.